Super Radio! Super Radio Iloilo DYSI. Ini ang balita. Ini ang DYSI Super Radio 1323 kHz. Ang AM station sang Radio GMA Network sa siyudad sang Iloilo. Wala sang ginaapinan, wala sang interes nga ginaprotektahan, wala sang kabutigan. Matuod-tuod nga serbisyo gid lang. DYSI Super Radio. May integridad kag katampan. Ang inyo numero 1 nga alternatibo sa Iloilo. Ini ang balita. Ini ang Super Radio. Seven years rin tagsa kaming orasan oras sa Super Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos banwa, nagalagad sa takna nga lasay saga. Super Balita numero 1. Halin sa Super Radio DYSI News and Research Department. Yari na ang pinakalapas ng mga lokal, national, international, sports, negosyo, entertainment, kag special news. 30 minutos sang diretsong pagdulong sa mga balita. Super Balita numero 1. Kagkaroon, yari ng inyong mga tagbalita. Ngayong agabanwa nagapamati nagabarin ng Super Balita numero 1 sa karon ng adlaw sang Sabado, Marso 28, 2020. Katon sila nga mga headlines sa mabalitolkan mga local government units, posible nga magapagwas ang bagong viceries na kantar sa kinapatuman nga community quarantine. 8 sa 44 ka mga specimen nagpadala sa RITM nagpositibo sa COVID-19. Samtang 29 naman ang nag-negatibo. Sa Balita Nasional, Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si General Filimon Santos nag-positibo sa COVID-19. Sa Balita Nasional, Estado Unidos nagpanguna na karon sa mga pungsod sa kalibutan may pinagkalamo nga kaso sang COVID-19. Sa patag sang negosyo, Department of Labor and Employment, nakabaton sa nga 2 billion pesos na dugang nga pundo ago gamiton ng asistan para sa mga trabador nga nadulaan sang trabaho. Sa Balita sa Entertainment, utod sang komedyan nga si Robert Rodriguez nagataliwan na bangod sa coronavirus 2019. Sa Balita sa Barangay Ampang, Los Angeles Lakers superstar LeBron James kag Golden State Warriors superstar Stephen Curry kalagip sa NBA players nga nagpalabot sa pagpasalamat kag pagdayaw sa mga health frontliner. Ang inyo sinamatag balita subong aga. Super Edico. Kag Super Jesse Pindon sulyag kag karon sa kondera sa itong pang headlines o nagita sa nagapangunang mabalita lokal. Super Radio Local News. Ang mabalita lokal ninyo sa nababatian, bulog ng ginadulong sa Uskalwan sang Milo everyday. So bumadsang Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Posible nga may dugang advisories kay pagwa mga local government units. Ilabi ng nugot kapag batuman sang quarantine para sa mga persons under monitoring kag patient under investigation. Sa interview sang success kay sa radio program sa Super Radio Iloilo, gilpaig ni Dr. Mary Jane Warico ang head sa infectious disease section sang Department of Health Region 6 nga sabay nila markapabili ng ilang parugyana nga dapat sundon ang social distancing sa kada tawo. So each of the local government units, sir, no, may mga ila sila nga strategies on how to segregate ng ilang mga PUIs and PUMs. No? So may mga pila na kita kay LGUs nga nag-assign sa mga dedicated nila nga mga isolation area lang for PUMs as well as different isolation areas natin for PUIs.
Ang kabain sa nga payang ni Dr. Mary Jane Marico, ang head sa Infectious Disease Section sa Department of Health Region 6 sa ginsiring pasiri nga rin sa estrahiya sa kada LGU kung paano pa inon ang ilang singa mapiyo ay ka mga PUMs kag may nagpamtang na sang ilang dedicated isolation area para sa mapiyo ay kag mga PUM. Gid sila pasiri nga nakumpisa na sang contact tracing ang kada LGU nga mayara sang kaso nga positibo sa COVID-19. Magapabilin sa ospital ang pasyente nga nagnegatibo sa COVID-19 labi na kon sa diin sila na-confine sa karon. Sa interview sang saksi sa gabi program sang Super Radio Iloilo ginpahayag ni Dr. Mary Jane Juanico, ang head sang Infectious Disease Section sang Department of Health Regional Office 6 nga diri man sa sining nga mga ospital ma-discharge ang mga pasyente nga mag-ayo na ang kahimtangan. No, sir, no. So kung dili sila sir currently admitted, they will be discharged man sa nga mga areas niyaton. So ang kada probinsya naton may mga dedicated na sila nga mga hospitals kung diin nila ni ipamutang or naga-admit no sa ilang nga mga PUIs nila and manage sa ilang nga mga COVID patients. So ang ating ng mga hospitals naton, they may discharge our confirmed cases once they are already stable. Kag mag-repeat lang sila sa testing nila after 14 days of discharge. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Mary Jane Juanico, ang head sang Infectious Disease Section sang DOH Regional Office 6, ginsaling sining nga mahimo nga i-discharge sa mga pasyente kon estable na ang ila kahimtangan. Dugang pa sining nga liwaton ang testing sa mga pasyente makalipas ang 14 kadlaw pagkatapos nga sila ang na-discharge na sa ospital. Gilayon nga nagpagawa sa executive order na to sa enhanced community quarantine sa Barotac Nuevo Mayor Variant Paul Biron matapos nga nabaton ang kumpirmasyon bisan pa nga may una nga ginuyat ng impormasyon gikan sa DOH nga nagpositibo sa COVID-19 sa Ilabanwa. Sa interview sa Success TV program sa Super Radio Iloilo, ginapayag ni Lemuel Fernandez and behalf sa kay Mayor Brian Tapol Biron nga posibleng i-lockdown ang tato ka barangay nga ginalikipan sa poblasyon Ilawod, poblasyon Ilaya, kag Tabukan kung sa diin nagapuyo ang masami nagasayo ang Secretary Nueva Enyos nga babae nga nagnegosyante nga nagpositibo sa COVID-19. The mayor wanted to be ahead of the problem, so nagpatigayon siya sa meeting, kag dito sa meeting, after sa meeting gali, nag-issue sa executive order ang enhanced community quarantine. Ilabinigid sa 3 ka mga kabaranggayan sa diin daw dira masami siguro nagalagaw ang kag nagapuyo ang aton nga pasyente ng COVID positive dira sa barangay Laod, barangay Ilaya, kag sa barangay Tabukan. Ang kabahin sa ngapeg ni Lemuel Fernandez nga nagtiglawas sa kay Barotac Nuevo Mayor Varianta Paula Birona. Kinsilpa sining opisan mismo subong aga Marso 28 ang pag-disinfect sa sining mga barangay nga magalawin sang 3 kadlaw kaya naghiwat na sang contact tracing ang rural health unit sa mga banwa bago na pasyente may negosyo man sa banwa sa Kadilaw kag may mga tinawsa sa sira nga banwa. Giduga pa sining nagapangayo sang paghangop ang alkalde sa natumod nga mga barangay bago dugot nga magapatuman ang kabudusan sang enhanced community quarantine. Kumapagin nga balita lokal, may impormasyon nga nakatubang sa mga bisita nga siman sa ila puloy-an ang 59 anyos nga babae nga negosyante nga nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sang saksi sa gabi program sang Super Radio Iloilo ginpahayag ni Lemuel Fernandez in behalf kay Mayor Brian Paul Biron nga siman ang bana sa nga pasyente kaga ginapatihan nga diri posible na angkon sa nga virus ang nakaangkon sa virus ang biktima nga na-confine karon sa ospital sa syudad sang Iloilo. Babae ni sa birth, negosyante. Ang iya sini nga bana siman. Kag sunod sa information, initial information nga may mga nagbisita bisa ila panimalay nga mga seaman months ago. So dira base nila nakuha or several weeks ago. Kasi dira pala nakuha ang virus. Ang kabahin so, having said that, ang biktima sa pong-ari na din na confined sa hospital sa siyudad ng Iloilo. Ang kabahin sa pahayag ni Lemuel Fernandez in behalf kay Barotac Mayor Brian Paul Biron. Ginsiling sini nga may ginatungkad pa karon kon bala mayara sang travel history sa abroad ang pasyente nga may bata man nga nakabiyahe apang ini ang kinahanglan pa nga kumpirmahon sa karon. Dugang pa sini nga nagapangabay
ang alkalde sa Banwa sang Barutak nuway mga kuntani magbuilo ka mga tawo nga nakatubang sang biktima nga mag-voluntaryo sa pagpalapit sa Rural Health Unit agud nga mahatagan sang igtalupangod. 25 minutos Banwa na kiligid sa tak ng alas 6 dugang mabalita lokal. Nakabato sa informasyon Biyernes sa ngapon Marso 27 gikan sa Department of Health sing Mayor Macario Napulan nga magpositibo man sang COVID-19 sa Banwa. Sa interview sang success gift program sang Super Radio ilirugin payag ni Mayor Macario Napulan na nilang nga gitumod ang pasyente kung sino ang iyang kontak kag kung anong kintangan sang iya kay nung lawas kag naatagan wala man ini maglagaw kundi era lang sa balay o kung pamilya lang ang kontak kag sa ospital kung sa diin siya nagpakonsulta. So gina-identify ta na ang aton nga patient no kung sino ang mga contact niya anong status ang iyang ginbatsyag. Mild nga case no halos minimal ang symptoms niya. So ang iyang contact more of family members niya lang. Way sa kalibot, way sa ka-travel sa Banwa, kung sa katukutiin. Dila lagi sa balay nila. Except lang abi sa ospital lagi pa konsultahan niya. Ang kabahin sa ngapeng ni Mayor Macario Napulan yung sinisiring nagpamanila Makati City kag Taguig City sa itong Marso 5 ang pasyente. Nagbalik sa Magaw sa itong Marso 10. Nagbatsyag sang sintomas sa itong Marso 14. Nagkonsulta sa itong Marso 17. Ginadmit sa itong Marso 19. Nagpa-swab test sa itong Marso 20. Kadagwang resulta sining Marso 27. Ginuga pa sining nga nagtapos na quarantine ang tanan nga PUI sa Banwa. Kag ang nagpositibo among pinakuling nga PUI nga sa karon mayo ng iyang nga kimtangan. Wala sa malaing nga ginamatsyag niluyag na kuntani magpauli apang naghingo siya. Ipaswab liwat ang pasyente para sa pagid ka-test. Katapos ang balita lokal ng sikpaw sa kapulisan ang masubra 110 ka mga persona sa distrito sang Harong nga naga-istambay sa dalan bisan pa nga nagpaandam na nga ginapatuman na ang curfew. Sa reporting Super Wilmer Angkoy sa saksi sa gabi program sang Super Radio Iloilo ginpayag ni Police Captain Sheila Maysing Grines ang spokesperson sang ICPO nga duha ka team ang nagahulag una diri ang rekorida team nga nagapanumdum sa mga kag ang ikaduha ang hubon nga mo ang nagapanikpaw sa mga nagapasaway. Amo man ang So, ay kita sini nagkulang kay antes manigin pang kuha, pang pudyot sila. Nakalibot na kita sini magpanumdom nga curfew na. May executive order na ang aton syudad nga gina-issue ang aton nga mayor nga under na kita sa enhanced community quarantine o kung lockdown. Pero apisar sina ka pinana ni kagabi nga pag ano man naton, night operation naton upod sa mga PSM o mga barangay officials ta, mga hepe pa nga naga-checkpoint ni kun adlawon, pero tabla pula pagid kung gabi. Ang aton nga mga ibang nga mga staff officers nga nagalulupod man diri kag ang aton mismo city director pero tinakita ta kadamo gid sa gyapon ang mga salawayon kag kon masiding naton nga daw wala gid nagakooperar no nasa sining aton subong nga krisis nga ginapangatubang. Si Police Captain Sheila Maysing Grines ang spokesperson sang ICPO ginsiling nga madamo sa gyapon ang nagapasaway kag wala nagakooperar nga mga tawo bisan makapila ka beses na nga ginapahanumdom na tuhoy sa krisis nga ginapangatubang angot sa COVID-19. Gintukang pasining nga kabahin sang proseso ang paghambal sa mga barangay officials nga nagapanugyan sa ila pumuluyo nga nadakpan kag ang pag-lecture sang hipe sa kapulisan natuhoy sa peligro sang COVID-19 kag ang pagpatudok sa ila sang paandam nga kung liwat sila madakpan na bangod mayara sila sang datos sa kapulisan magapangtubang sila sang panumbungon. Banwa na batian ang kuban sa aton sina nagapangunang mabalita lokal ninyo na batian. Bulog na gidulong sa inyo skalwan sang Milo everyday. So buman sang Everest Aircon with health air filter that helps provide safe and healthy air for the family available in all leading appliance centers nationwide. Kagkaroon sa ano nakita sa nagapangunang mabalita sa palibot sang pungsod. Super Radio National News. Sa nagapangunang mabalita national ginmando na Presidential Security Group o PSG Commander Colonel Jesus Durante III nga magpedalom sa self-quarantine na ang tanang nga tinawas ng PSG. So kay Durante ng umpisa Marso 28 ang self-quarantine na sa tanang nga PSG personnel kag magalawig tob Marso 10. Magkapahamtang sang skeletal force
gikan sa tinawas ang Office of President o kon OP apang ipadalom sa ugot nga screening procedures. Matandaan nga nagikan sa Malacañang sa nagligad nga semana si ACT-CIS Representative Eric Cagoyapa nga nagpositibo man sa COVID-19. Dugang pangabalita nasyonal ang positibo sa COVID-19 test ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga si General Filemon Santos Jr. Ini ginkumpirmar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Suno kay Lorenzana nga Biyernes, Marso 27 sang aga sang ginapalinton kay Santos nga nagpositibo ini sa virus. Bangod mo sini, suno kay Lorenzana nga nagapaidalom na ini sa self-quarantine officer kahapon bagod man, 2 ka beses siya nga nakaangkon sang direct contact kay Santos. Gin-korporman man ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 ang isa sa ilang mga opisyal. Suno sa Tiglikom ang Undersecretary nga gipangalanan o kung wala gipangalanan nga opisyal mo kagintugyan na lang sa Department of Health ang pag-anonsyar. Una ginkumpirmar sa DOH nga may isa sila ka-direktora nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pangabalita nasyonal, nagabot sa pungsod ang 75 anyo sa kunang 75,000 ka mga COVID test kits nga donasyon sa Alibaba Foundation ni Jack Ma. Ang donasyon ginahatag sa negosyante nga si Jack Ma pinaagi kay Manny Pacquiao o kon pinaagi sa Manny Pacquiao Foundation. Sunod sa Bureau of Customs na iya sigurado na nila nga madasig ang pag-release ang test kit. Sunod pa sa BOC nga tanan nga mga importasyon nga may kangtanan sa pagsabat sa gobyerno sa COVID-19 ang ginapadasig na sa ang pagproseso sa pag-release umpisa Marso 9, 2020. Nakarelease na ang BOC sa 1,616 ka mga importations kag foreign donations nga ginalikawan akon ginalikawan sa medical supplies akon ginalakipan sa medical supplies kag personal protective equipment akon PPE. Banwa na batayan ang kodang sa aton sino nagapangunang mabalita nasyonal. Pagkaroon sa mga magitaw sa nagapangunang mabalita internasyonal. Super Radio International News. Sa nagapanguna ng mabalita internasyonal, nagikan sa Estados Unidos, nagapanguna ng Estados Unidos sa makapungsuran sa kalibutan nga may pinakadamo nga kaso sa coronavirus disease o COVID-19. So sa pinakalang nga datos ang Johns Hopkins University, naglabot na sa kabilugan 82,404 ang numero sa mataw nga sa Amerika nagpositibo sa COVID-19 kung sa din nalabawan na sila ang pungsod China. Sunod pa sa US Health Department, naglabot naman sa 1,100 ka mga tawo ang nagkalamatay sa coronavirus disease o kung COVID-19 sa Estados Unidos kung sa din ang estado sa New York ang amo ang nakarecord sabi ka na damo nga kaso. Dugang pangabalita internasyonal sa Washington, plano ni US President Donald Trump nga magapakigsapol kay Chinese President Xi Jinping. Iniagod nga mahambalan ang natuloy sa ihok sang China, agod nga mataptan ang paglapas ng coronavirus diseases o kon COVID-19 o bisa sang outbreak sa Wuhan City sa Hubei Province. Una diri ginadayaw ni Presidente Donald Trump ang lihok ng Chinese government sa pagtap na sa coronavirus apang iyaman ginakusaan ng Beijing nga nagatago sang impormasyon kung paano tapnaon ang makatalagam ng coronavirus disease o COVID-19. Una diri ginakusaan man sang US Secretary of State Mike Pompeo ang China nga hindi transparent angot sa ilan na sa coronavirus. Katapusan nga balita internasyonal, nagsaka na sa 24,070 ang global death toll sa COVID-19. Sa datos, ang Italyang may pinagkadamo nga numero sa nagkalamatay nga may 8,215. Marapos na kadugang sang 712 sa sulod sang 24 oras. Sa Spain, naglabot na sa 718 ang dugang nagkalamatay, rason nga nagsaka na sa 4,365 ang death toll sa lugar. Sa pila sa mga nagapuna sa global death toll, baglo sa Italy kag Spain among China, ay may 3,292, Iran 2,234,
France 1696, kag Estados Unidos nga may 1293 na kamanagkalamatay. Samtang ang Estados Unidos may pinagamong nga kaso sa COVID-19 kag nalapawan na sining Italy kag China. Sa uling nga datos may na sang 82,612 nga kaso sa COVID-19 sa Amerika. Mas mataas kung ikumparar sa 81,285 nga kaso sa China kag 80,285 sa Italy. Sa tatlo ka mapungsod ng Italy nakarecord sa perkatas nga datola nga nagalbot na sa 8,215. Mayroon man sang 1,184 kami nagkalamatay sa Estados Unidos. Banwa na batian ang kundan sa aton sila nagapangunang mabalita international. Pagkaroon sa lugatas na nagapunang balita sa patagsang negosyo. Balita sa negosyo, makabaton sang dugang 2 ka bilyon ka pesos ang pundo ang Department of Labor and Employment o dole agud gamiton bilang assistant sa mga kontrabahante nga nadroan sang trabaho bangod maan sang pamahog sang coronavirus disease o COVID-19. Una dire nagpagwa sang 1 ka milyon ka pesos ang dole para sa financial assistance sa mga empleyado nga madugangan pa ini sang 1 ka bilyon ka pesos ang sa Abril 1 sa sining nga tuig. Suno kay Labor Assistant Secretary Domingo Tutay nga ang dugang nga 1 ka bilyon ka pesos nga pundo nga ihatag sa ahensya ang pagagamiton sa camp program kung sa diin hatagan sa 5,000 pesos nga financial assistance ang mga displaced workers sa pungsod. Samtang sa aton reference rate sa base sa Treasury Department sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of March 27, 2020, ang baylo sang peso sa US dollar, 51 pesos 0.07 centavos sa United Kingdom pound, 62 pesos and 11 centavos Hong Kong dollar, 6 pesos 58 centavos sa Canadian dollar, 36 pesos 36 centavos sa Australian o Saudi Arabian Rial, 13 pesos kag 60 centavos kag sa European Monetary Union 56 pesos kag 34 centavos. Sports Update. Balita naman sa hinampang sa National Basketball Association, kalakip Sunday Los Angeles Lakers superstar LeBron James kag Golden State Warriors star Stephen Curry. Sa mga NBA players nga nagpalabot sa pagpasalamat sa pagdayaw sa doctor, nurses kag health frontliners nga nagapaninguha agud nga pakigbatuan sa coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Ginapaabot nanday LeBron James kag Stephen Curry ang mensahe pinagi sa recorded thank you message particularmente para sa UCLA medical staff nga yara karon sa Los Angeles County. Sa nabulaan nga sa nasabit nga lugar, naglabot na sa 660 ang kumpirmado nga numero sa mga tawo nga natapikan sang coronavirus disease. Super Radio Showbiz Chika. Sa aton sila nga balita sa batag sang entertainment o showbiz, nagtaliwan ng utod sang komedyante kag itbulagahos na si Ruby Rodriguez sa Hospital Bangulmad sang coronavirus disease o COVID-19. Mismo si Ruby Rodriguez ang nagapost siya sa Instagram account nga napatay ng iya siling utod nga mo man ang presidente sang Philippine Pediatric Society sa of the Philippines. So sa kay Ruby Rodriguez ang bisan nagpakigbato ang iya siling utod sa among nga balitan apang ini ang ginakolabos kita kagagibayan sa kabuhi sadtong adlaw sang Huwebes alas 2 ang takna sang hapon. Nabalang una na nga ginadala sa ospital ang utod ni Ruby Rodriguez sang nagligad nga semana kaga konsedin ginapayag sila nga bisan maluyang niya silang utod apan nagkapigbato naman ini sa balatian. Banwa na batian ang kodan sa aton nga pagbalita de Japon sa Super Balita numero 1 sa karon nga adlaw sang Sabado, Marso 28 tuig 2020. Opo na gilamang sa matang balita subong aga. Super Edico Kag Super Jesse Pendon Sulya. Maraming salamat ang pagbawati kag tog-tog sa liwat. Mayong agang oras 40 minutos na nakaligid sa taknin na sa isaga. Super Radio
Endurance Capsule for Men with Tongkat Ali. Dahil buo ang ligaya kapag buo ang pamilya. Kaya lubusin na. Visit www.endurance.ph. Like us on facebook.com/endurance.ph. Mahalagang paalala, ang endurance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.